Hello Team Authentic all over the world! Kung akala nyo, napuntahan nyo na lahat dito sa Hong Kong, how about this place na i-explore natin for today? Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo by a Klook. Ito po yung ating promo code. And kung additional discount naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, Beng Adlaw. Another bago na naman na lugar dito sa Hong Kong ang i-explore natin for the very first time. Ito ang Stanley. So ito pala kasi guys, as in talagang community siya, village siya. Tapos meron ditong beach. Merong market. Yes. So paano nga ba kami rito nakapunta? So from our accommodation, sumakay lang kami ng MTR. Bumaba kami sa Admiralty MTR. And then mag-exit lang kayo sa exit C1. Tapos lakad lang kayo ng very light, kanan lang kayo. And then makikita nyo na kaagad doon na kailangan yung sakyan ay bus number 260. Yes, 260. And then, makikita nyo naman, tapak kayo doon sa mismong line na merong 260. And ang maganda rito, double-decker yung masasakyan ninyong bus. And guys, tip lang, pag nasa bus na kayo, make sure na nasa taas kayo and right side kasi ang gaganda ng view. May possibility makita nyo yung Ocean Park, yung mga yung cable car, tsaka yung bundok, tapos yung mga rides ng Ocean Park. Yes, and hindi, yun talagang may in love ka talaga sa Hong Kong. Alam nyo, kahit saan kayo tumingin, mapadagat, ang gandang tignan. Tapos kapag nasa taas tayo ng bundok, makikita nyo rin yung view, ang gandang tignan. Oh my gosh, ano ba naman ang nangyari sa Hong Kong? Parang grabe, mas na-appreciate talaga namin siya ngayong pagbalik natin dito. Pakita lang namin sa inyo, kapag papunta kayo rito, dito kayo ibababa. Ayan, dito sa bus stop na to. Pero ngayon nakita namin kapag pauwi, dito na tayo. Ayan, 260. Dito naman tayo sa loob. Pabalik na yan ng Admiralty MTR Station. So ngayon, ang una natin hahanapin ay ang Stanley Market. Mag-market muna tayo. Baka malay nyo, makapag-pika-pika tayo na food trip. Magkalayo kasi siya. Dito yung papunta ng market. And then, sa kabila naman yung papunta ng beach. Ito yung mga plano nating puntahan. Ito yung Stanley Market, yung Stanley Promenade, and then yung Tin Hau Temple. Tapos, dito naman sa kabilang side, dito naman yung beach. So, siguro pauwi na tayo dito sa beach. Ayan. Para diretso na tayo sakay ng bus. So, ngayon, punta na muna tayo sa market. Let's explore. Ito yung masaya, no? Yung akala nyo, napuntahan nyo na lahat sa isang lugar. Tapos magugulat ka, meron pa rin palang bago. Buti na taga ng think trace tayo. Yes. Oo. Nagagawa naman yan ng kaunting research. Pero sa totoo lang, ang kaunti pa rin kasi talaga ng nakakapag-vlog dito. Kaya medyo mahirap siyang i-research. Meron din naman dito mga convenience store. May 7-Eleven dito. And then dito pa lang, meron na kayong mabibili just in case gusto nyo mag-shopping. So alam nyo na kung anong gagawin natin. Window shopping tayo. Ito. And magpa 5 PM na. Sinadya natin na dito tayo abutin ng gabi para makita natin yung pagpapalit ng charm niya from maaraw to gabi. Baka may mga pailaw. Pag sinuwerte, may sunset pa tayo. Ayan. So, ang titignan natin ay kung mas mura ba dito kesa sa ladies market sa Mongkok. Kaya ito yung mga bags. 100 HKD, 730. And then, ayan, hanap tayo. Tingin tayo ng mga, baka may mga ref magnets dito para ma-compare natin.
Uy, grabe, ang linis ng market dito, ha. Ano, parang naka-easy, no? Oo, ang lamig dito pagpasok. Ang linis ng market, ha. And then ito, hindi siya matao. Unlike kapag pumunta kayo ng Mongkok, talagang grabe, ang dami talagang tao doon. So siguro nga baka hindi pa ito masyadong popular sa mga tourist. Ito, best, oh. Ayun, ref magnet. Tignan natin ref magnet. Ay, 10. Isang peraso, maharlika dito. Ito yung nabibili na na 10. 10. 5 get one. Okay, get 1. So, buy 5, get 1 free. So, 50 HKD. Mahal pa din. Naku, bakit ako nagsasalita ng word na yun? Oo nga pala, marunong nga pala sila nun. Kamusta ka? Ayan na. Naku, lagot ako. Sasabihin ko nga sa'yo, huwag ka magsasalita ng gano'n kasi natindihan mo. Ayan na. Tara, lakad pa tayo. So, ibig sabihin, medyo mas nga rito. Ayan na, naman sasabihin ko na naman, maharlika. Mas maharlika dito. Yung mga scarf din. Natawa ako, marunong nga pala sila. Ang maganda rito, meron silang mga price. So, hindi nilalaro. And then, maganda rin dito, medyo mas maraming pagpipilian kesa doon sa Temple Street. Ito pa. Tingnan natin dito. Ay, Ito, 18 naman dito. medyo dot ko pero maganda. Ito maganda, pero 18. Yung difference niya nasa 8. So, 18 is 131. Ito, mga bags naman. Daming bags, oh. Hey, mga bags. More bags inside. Ayun, pinapapasok tayo. Kaya lang kasi, nasusyokot kami pumasok. Baka ma-imber na sa amin kapag hindi naman tayo bumili. Gusto ko pa naman sana pumasok ng gaganda ng Oh, box. maganda ng bags. Tapos, ang sarap din mag-picture. Kasi magagawa ka lang kasi natin, look lang talaga. Oo. Baka ma-imbiyer na sa atin. Oh, Diyos mio, oh. Pati mga gamit sa bahay. Maibili nga nito yung mga kapatid mo, best, para sa bakod. Sa tindahan. Grabe, 70. 73 pesos. Isang platito. Ito yung mga sabawan, best, o pang bakod. Ay, 18, best. Magkano tong 18? Ang mahal. Ay, nakulagot na naman ako. Nasalita na naman ako. Ayan nga, 131. Ito yung nabibili nga sa Divisor, 15 pesos. Pero hindi pwede sa bako, di ba basagin? Oo, mabasagin, hindi pwede. At saka bakit kaya ganun sa mga tindahan, no? Hindi naman kinakain yung kutsara at tinidor, pero nauubos. alam namin. Alam niyo ba guys, nung kami pumahawak ng bakod, every 2 weeks kami bumibili ng dozens of spoon and fork. Nagtataka kami, bakit pa palagi nawawala yung kutsara at tinidor natin dito? Sino kumakain? Grabe. O sa mga may tindahan dyan, I know, nararamdaman nyo kami. Kasi ba sobrang paranoid ko, tinicheck ko talaga sa CCTV, sino kumukuha ng kutsara at tinidor? Oo, kasi nauubos talaga siya. Ay, walang presyo. 20. Pero iba yung pagka... Mas mahal to. Ito mas maganda, oo. 3 pieces, 50. Ito maganda, tas malaki siya. Oo. 146 isa. 146 ang isang piraso. Pag nag 3 pieces ka, 365 na. 365 pagka 3 pieces, so divided by 3, para makatipid kayo just in case, 121. Pero, the truth is, mas magaganda to. Mas malalaki. Tapos, alam niyo yung parang kumbaga sa atin, 3D. Gano'n. Parang lumalabas na dun sa... Ayan. Ay, ito, mas magaganda rin yung damit. At least dito, mga trendy na yung mga damit. Oh, ayan, mga reggae-reggae. O dito, mga mas trendy na. Pero wag nga tayong pumasok kasi nga baka mamaya... Dapat natin pa. Ayan, yung mga Hawaiian. Ay, ayokong pumasok, ikaw na lang. Ganyan yung mga polos natin. Halika na rito, Bez. At least nakita mo na yung presyo. Magkano? 90. Magkano yung 90? Para lang may idea tayo.
657. Eh, samantala itong suot namin. Yung may ganyan ako, kulay green. Diyos ko, 120 lang yan. Sa China, di ba? Oo, yun sa China. Kenzo naman brown. Tapos ito namang suot ko. Magkano ito? 145. Oo. 145. Saka magaganda yung mga ganito, di ba? Kasi ano lang, lightweight Light lang. lang. O so kaya nga, sa mga nagtatanong, kung paano kami nagpapak na wala kaming 20 kilos na extra luggage. Ito nga kasi yun, maninipis kasi yung mga polos natin. Kahit mag 2 weeks pa tayo dito sa Hong Kong, Kaya namin. O, ngayon naman labas tayo. Dito naman yung promenade. Grabe guys. Alas 5 na pero grabe yung ano. Yung araw, galit na galit. Araw. Ay no, meron sila ditong ang mga court. Kasi talagang community siya. And yun nga, ang dami rin ditong mga condos. Ganyan. Sobrang nakakabilib yung Hong Kong. Ang liit ng Hong Kong pero nagawa nila ng paraan na matirhan talaga. Tapos meron pang mga turista na pagkasya. Ay, ito ang ganda. Oh. Diba? Meron ditong Farak Formation. And guys, lahat to ha, na-experience natin siya for free. Ayan, iconic best! Ang iconic! Sabi, oh. The truth is, hindi naman ganun kaganda yung dagat nila. And marami din sila mga beaches. Hindi rin naman ganun ka pure white sand. Pero, ang maganda dun, di ba? Nagawa nila ng paraan. Ayan, oh. Ganda dito, oh. O sige, Bes, kaya mo yan. O para ka naglalakad sa sa Mars. Akala mo naman nakarating ng Mars. Parang gilid sa'yo pa. Oo, yung sa Taiwan. Ingat ha, baka madulas. Baka kasi kapag ka-high tide, dumaabot dyan yung tubig. Di ba? Kapag tinitignan nyo yung ganyan sa TV screen nyo, makikita nyo pa ba na nasa Hong Kong kayo? Ganito ba naiisip nyo kapag ka Hong Kong? Diba? Nakakaaliw. Ang dami nating new discoveries sa Hong Kong. Tara, bago tayo pumunta doon sa may pinaka-promenade, explore natin to. Kasi again, hindi nyo may isip na Hong Kong ganito. Diba? So tara, lakad tayo. Ilalakad din namin kayo dito. Kuha lang tayo ng isang pangmalakasang pang-Instagram picture. Ito yun yung bata, oh. Diba? Yun yung nanay. Buwis buway. Ganun talaga para makapagpa-picture. Actually, family din yung nandito. Ang maganda, pwera usog, hindi naman madulas. Oh, diba? Hindi madulas eh. So, safe na safe siya. Basta ingat lang din. Again, yung mga pinaggagawa namin na Inso, hindi ito pang kalahatan. Hindi naman lahat na nagta-travel, ganito yung mga trip. Hanap tayo ng pwede natin pagpicturean. Para meron tayong souvenir. Ay, dito oh. Carry ko ba dito umakyat? Oh. Effort talaga yung pagpapapicture. Oh my gosh. Ito yung mga behind the scene na hindi nyo masyado nakikita. Makapagbigay lang kami ng yung magandang intro na magiging maganda at very interesting sa inyo. At yung ginagawa namin, kahit nakakatog na ako. Ang taas niya. So, ayan. So, palapit na sa akin sa Enzo, alalayan niya na ako. Magkita-kita tayo mamaya. Pakita lang namin dito sa inyo sa bandang ibaba. As in, ang lapit na natin sa dagat. Ayan yung mga stone eh. Actually, ang ganda rin tignan ng stone. Konti pa. O, ayan. Siguro hanggang dito na lang. Diyos me, baka madulas pa kami. And, pakita lang namin sa inyo yung view from here. Ay, makikita nyo may mga mountains na. And may mga bahay doon, no? Very much Santorini. Charot, akala mo naman nakapunta na ng Santorini. Oh, this is our view for today. Ay, may mga guide dito. Kung saan tayo pwedeng pumunta. Nasaan na tayo? Ito yung football field. Oh, football field. And then, ayun yung promenade, the Sunday Promenade.
Ito na, nasa promenade na tayo. Ay, ito mismo. Oo, ito na yung promenade. Ang ganda. No? Grabe, ang ganda talaga guys. Promise. Kung ganitong mga view yung gusto nyo, may enjoy nyo siya. Kasi very much kakaiba siya sa Hong Kong na nakasanayan natin. Kapag kasi naisip natin yung Hong Kong, parang mga ano talaga, no? Big buildings. I mean, malalaking buildings, matataas na buildings. And yet, may ganito. Ang sarap niya mag-explore. Pero wala pa kami nakikitang mga kainan. Yung ang sarap sanang tambayan. Ayun, ang ganda nung ganito, oh. Oh, mami, kaya ganitong shots. Ang ganda. Iconic. Ito na naman tayo sa iconic. Sabi mo, ang konti pa lang nung tao na nakakapasyal pa dito. Ang dami upuan, no? Hindi yan napupuno. Kasi kung tutuusin ha, medyo malayo siya. 1 hour away siya via bus. Kasi yung bus, umiikot talaga siya sa mga bundok, umaakit ng bundok, tapos bababa ulit. Pero Diyos ko, kung ganito naman kaganda yung view na mapupuntahan nyo, why not? Diba? Para maiba naman. Hindi yung lagi tayo nasa Victoria Harbor. Pero dito, puro mga sarado na yung store. Ito, may Crocs nga dito. Imagine niyo naman kung dito merong Starbucks. Diba? Ayun, sarado na lahat ng stalls. Sayang yung area. Ang ganda pa naman. Pero maraming westerners na nandito. Siguro ngayon mga westerners gusto talaga nila mas tahimik na area. Punta tayo doon. Meron doon kumakanta. So kung last time, nandun tayo sa Manila Cathedral, sa Intramuros nakikinig ng mga music, punta tayo doon. Tapos, paglabas natin dito, ito naman, medyo may pagka-European ang ganda naman vibe. dito. Oo, dito naman ay iba naman bigla. Ito parang may pagka-fukok, no? Kasi nga European vibe naman dito. Paglabas natin, ito naman, oh. Diba? Very much European vibe naman. And then dito, kahit pa paano, meron ng mga resto. May 7-Eleven. Ang plano pa naman namin, bibili ng baon. Tapos mauupo lang somewhere. O at least meron namang 7-Eleven, pwede. Ice cream, no? O, ice cream. O nga no, mag-ice cream kaya muna tayo. Ang init kasi talaga guys, yun lang naman talaga. Ay, itong ganda nitong restaurant na to. Oh. Pero ano, nangangamoy takbo tayo dito. Charot. Mukhang mahal siya. Ay, oo, 100. May nakita kami, 100. 730, hindi pwede yon. Ano yun sabi mo? Ice cream break. Ang binili natin, Oreo. How much in pesos? 124 pesos. 124 pesos. Ang mahal naman mag-ice cream. Pag gusto yung Magnum sa Pilipinas, yung Magnum sa Pilipinas, 75 lang. Lahat na lang yun, no? Nagre-reklamo. Oreo muna tayo bago tayo makinig doon ng music. Pero dapat dito mabilis kang kumain kasi matutunaw agad to. Maghahabol ka dito. And fair. Oreo naman siya. Oo. Hindi pineke. Grabe. I loving this place talaga. Ito kasi meron siyang ano eh, parang akala mo nasa tropical island ka. Ganun yung dating niya. And yun nga, sa ngayon, mas kaunti pa yung mga turistang nandito. And today is, Tuesday naman kasi, baka kaunti yung tao. Or siguro iba pa rin kasi yung factor na when we say kasi Hong Kong, Hindi big ito yung nakasanayan. Yeah. nasa Hong Kong tayo, tapos first time natin makakita ng ganito. Kaya mas na-enjoy natin siya. Tapos yun, yung ibang turista wala dito kasi iba rito nagpupunta lang talaga mag-shopping, ganyan, mag-food trip, tapos tatambay sa Victoria Harbor. Na kami rin naman, kami doon, guilty. Kasi alam nyo bang dalawang gabi na kami tumatambay doon. Hindi na namin binablog. Bago tayo pumunta dito sa may kumakanta, dito muna tayo. Ito naman yung Stanley Plaza. Mall siya, pero ano din, malungkot na mall. Wala rin masyadong tao. Pero at least dito, ayan, meron kami nakikita McDonald's and then Starbucks. Nandito pala yung Starbucks. Nakakaaliw.
Ang dami nating Filipino nakakasalubong na dito na nagtatrabaho. So, meron din palang mall dito. Pero ayun nga. Medyo malungkot din. Tahimik na tahimik tong area na to. Ang sarap lang ditong mag-unwind. Yung kapag ka mga 4 days na kayo or 4 nights na kayo sa Hong Kong at gusto niyo na may mas tahimik na lugar, ay punta na kayo sa Stanley. And guys, na-observe namin yung mga foreigners, dito na sila mismo nakatira. Yes. Kasi buong family talaga sila. Tapos dala na talaga nila yung mga abibi nila, yung mga dogs nila. So dito talaga nila napili. Pero for sure, mahal din siguro mga bahay dito. Sigurado. May Starbucks dito. Nakaka-relax din yung Starbucks. And then, ito yung McDonald's. At least medyo malaki yung McDonald's. Kasi meron din ditong iba pa. Kaya lang hindi na namin kilala. Tahimik talaga dito sa area na to. 4 nights pa lang tayo dito, pero parang namimiss ko na kaagad mag-French fries. Yung BFF. Oo. French fries nga tayo mamaya. McDo muna tayo. Ilang araw na tayong puro karinderya. Paano bang 3 days na natin puro Oo, karinderya? puro karinderya talaga. Why not? Doon kami nakakatipid eh. O hindi naman. Nakapag naman tayo. Nakapag Michelin. Ano pala? Ito naman yung Moray House. Kasama din yan sa mga nasa map na pwede ninyong puntahan. Pero tayo dito muna tayo. Gusto namin makinig ng music. Why not? Di ba? Ayun. Actually, very much focus yung dating niya. Yung ang laking area, pero wala masyadong tao. Ganun yung datingan niya. Sayang, actually, ang ganda niya pa naman. Siguro nga kasi nalalayuan din yung mga turista. Kaya, hindi rin masyado na rito nakakaabot. Another iconic moment from Enzo. Iikot pa yan, no? Oh, ikot. Very much predictable si Enzo, no? Ganda! Ayan. Dito tayo sa may kumakanta. Last time pinapakinggan natin, OPM. O ngayon, Chinese song na tayo. Grabe. Hindi talaga namin ma-feel na nasa Hong Kong tayo. Oh. Ito yung view natin. Nasa kabila yung sunset. Ito na yung kumakanta. Oh. Ay, partner sila. Kanta nung kanta. Hindi namin naintindihan pero nafe-feel namin. Yay! Diba? May audience. Oh. So, dito naman tayo. Diba? Imagine niyo ganito yung view natin. Tapos merong ganun. Pero nagsiserenade sa atin. Grabe. Ganda talaga. Ang sarap lang nung ganito. Oh. Habang nakikinig ka sa music na hindi mo naman naiintindihan pero nafe-feel mo. Ito yung view natin. Actually, yung sunset parang nasa kabila. Pakiramdam namin doon sa beach road. Pero hindi na kami nagmamadali. Kung maabutan namin, go. Kung hindi rin, carry lang. Kasi ninanamnam talaga namin. Ganda. Yan, lumabas na ulit tayo. Ngayon naman, punta naman tayo sa beach. Grabe. Ganda nitong area na to. Tsaka yun nga. Alam mong dito mas mga mayayaman yung mga nakatira. Tapos ang dami rito mga abibi. Hello po. Diba?
Tatawid lang tayo. And then, dito na tayo sa sunset. Ito yung 260. Ayan guys, so alam nyo, panalo talaga tong mga double decker na bus dito sa Hong Kong. Dito tayo sasakay mamaya. Kunwari lang ha, meron kayong seniors na kasama tapos ayaw naman maglakad. Ito, totoo to ha. Yung magbalikan lang kayong nakabus, magkano yung bus? Nasa 110 pesos lang o 115, something like that yung presyo. And then balikan 300, alam nyo, mabubusog talaga yung mata ninyo. Para talaga kayong nag-city tour. Tapos yun, iba-iba yung makikita nyo, may makikita kayong buildings. Tapos dagat, tapos ano pa tawag nito, mountains. Tapos bigla kayong papasok sa tunnel. Ay grabe, iba talaga yung na-offer nitong Hong Kong. Ano ba yan? Ba't parang in love tayo sa Hong Kong? At kasi ito yung pinakamurang pamasahe dito sa Asia. Ay naku, tara. Ito, katulad nito. Community to. Tapos tignan nyo naman yung paligid nyo. Bundok. Tapos, ang daming puno. So nature na nature pa rin talaga yung Hong Kong. Kaya kumbaga, grabe. Kapag dito sa area natin, hindi mo ma-feel na city. And yun nga yung maganda rin sa Hong Kong. Yung community, bigla na lang siya nagiging tourist spot. Ito katulad nito, oh. Diba? Community to. And then bigla ngayon, kahit pa paano, dinadayo na rin ng mga turista. Same thing yung dun sa island na pinuntahan natin. Yung Cheng Chau. And then for a Hong Kong standard na mga bahay, magiganda yung bahay dito. Tapos yun, modern yung bahay niya. Ay, ito na yung beach. Nakikita na natin. Grabe, ang dami dito may alagang abibi. Nakakaaliw. Yan. So, syempre, di ba? Pag beach kasi, wala ka tayo masyado expectations. Dahil, from the Philippines tayo. Pagka beach talaga pag-uusapan, ay Pilipinas. Ang may pinakamagandang beaches. Kaya kapag nasa ibang lugar tayo, hindi na kami nag-expect. Ito, meron din ditong toilet and then shower area. Free yan, guys. Ano sa Enso? Una-una na sa Enso. And then tayo, yung mga ganito kasing beach, tinatambayan lang natin. Hindi tayo masyadong naliligo. Kasi nga tayong mga Pilipino, di ba, pagdating sa beach, mataas ang standard natin. Kasi di ba, Yes. palagi natin mako-compare kung ano yung meron sa Pilipinas. Oo, kaya itong mga ganitong beach sa atin, hindi tayo dito masyadong naliligo sa ganito. Kasi sanay tayo na dapat malinaw yung tubig, tapos white sands. Oo. So yung mga ganito, mga sa atin, tinatambayan lang natin. Pero sila, grabe, na-enjoy talaga. As in, ligo. Beach Ligo na beach talaga, yung dating sa kanila. Maganda siya sa picture, maganda siya sa camera. Actually, maganda siya sa mata, kahit in person. Pero yun na nga, dahil sa taas ng standard natin, mga Filipino, ay, di ba, alam natin na mas maganda yung mga beaches natin. Pero ayan, daming naliligo. Ang maganda nga lang kasi talaga dito, yung ganito, beach, tapos, yung nakapaligid, mga bundok. Diba? Ayan yung apakaganda. Hindi siya kumbaga open sea. Tapos dito sa taas, anong ganap dito sa taas? May mga restaurants dito sa taas. Kung gusto nyo lang mag-chill. Yung palang sunset, wala dito. Nasa likuran din pala talaga natin. Ayun o. Ayun yung sunset. Ito, yes, hindi ganun kaganda yung tubig niya. Yung buhangin niya, carry naman. Brown. May brown din naman tayo sa Pinas eh. Pero grabe, ang iconic kasi dito, yung nakapaligid talaga. Sorry naman. Ayan o. Tignan nyo ha. Ito 360 degrees natin sa ESA. Tignan nyo naman o. Bundok yan o. Yung nasa paligid, bundok. Tapos dito may dagat. And then, bundok pa din. Isa pa lang yung nakikita namin na ganitong itsura ng beach. Sa Coron at saka sa El Nido. Diba? So yun yung nakaganda talaga sa kanya. So tara, lapit tayo sa tubig. Sa Enso hindi pwede.
Kasi nakasapatos siya. Ako nakachinelas. Pakita ko sa inyo yung water. Ay, malinaw pala kapag ka malapit. Malinaw din naman pala kapag ka malapit, oh. Ando lang kasi yung ano. Oo, yung suns kasi. Pero malinaw siya, oh. In all fairness. Oh. Sa malayo, akala nyo maitim yung tubig. Hindi pala. Malinaw. Ang daming naliligo, oh. And we have found our spot. Diba? Sino mag-aakala na pwede ka pala mag-beach dito sa Hong Kong? Na nakasapatos ako. Diba? So yes, pwede naman pala siyang paliguan. Oo. And then yun nga, kung meron kayong baong damit, walang problema kasi meron naman ditong shower Wash area. may Oh, wash shower area. area. And then free siya. Yun, akala mo lang pala sa malayo, hindi maganda yung tubig, pero hindi, maganda naman pala siya. Kung meron lang kaming baong damit, naku. Akala kasi namin magtatagal kami sa market. O kaya nga eh. Hindi pala, dito pala. Kasi yung market, ano din siya, parang patay na area na din siya. Tapos yun nga, naghahanap kami ng makakainan. Wala. Wala. Din. And then, ayan, yung mga locals dito, as in, ano talaga, beach talaga siya. May mga baon, nagpipiknik, ganyan. And then, naglalatag. Very much tropical island yung datingan nitong Stanley. Tara guys, lakad na tayo. Walang sunset. Buti na napakita namin sa inyo yung sunset doon sa Cheng Chao. Punta tayo din sa pinakadulo. Meron doon mga rock formation. And then pakita namin sa inyo yung pinaka-shower. Pati papakita namin para just in case gusto nyo mag-swimming dito. Alam nyo na magbaon lang kayo ng damit, carry na. Kasi makakaligo kayo ng maayos. Ano sabi mo, Bes? Ano kahawig dito? Pataya? O, pataya. Laling nando ka kayo sa malayo. Oo. Diba? Pero hindi, meron din siya kahawig na Phuket na kaunti. Yung in-explore naming island na, I mean na beach na hindi masyadong kilala. Kasi, di naman mas malinis to sa Pataya. In all fairness naman. And then, pakita lang namin sa inyo ng kaunti. Ito yung paliguan. As in, yung shower area. As in, ang lakas ng pressure ng tubig. Kaya lang bawal kasi dong mag-video. Kaya hindi na namin sa inyo may pakita. Ayan. Punta tayo rito sa rock formation. Baka ano rin dito. Instagrammable. Explore natin lahat. Pumunta ng Hong Kong para mag-beach? Why not? Hindi naman ba madulas? O hindi daw madulas, sabi ni Enzo. So kapag huminto ako sa pagbablog, alam nyo na nangyari. Nadulas na ang person sa kabablog. Umaabot din dito yung tubig kapag high tide. Kasi ayan, oh. Pati rito sa dulo, maganda din. Pero may daan naman dito. Kung ayaw nyo mismo sa bato. Ay, may nuhuli yung bata, Bes. Nanguhuli siya ng mga suso. Diba pati mga bata na-enjoy din nila, no? Tapos may harang yan kung hanggang saan lang pwedeng maligo. In all fairness, maganda talaga siya. From here, oh. It's 6:35. Ang liwanag pa din, no? Wala, patay na rin yung lugar dito. And then wala ka talagang kakainan sa paligid. Ang ginawa natin ulit, balik ulit tayo dito sa mall kung nasaan ang McDonald's. Doon na lang tayo. Na-miss din naman namin ang French fries. Kasi umalis din tayo ng Pilipinas na ang tagal na namin hindi nakapag-French fries. So why not? Nag-French fries dito sa Stanley. Wala dito yung mga traditional na kainan. Ay, mas gumanda na yung vibe dito ng ganitong oras. Ay, feeling ko yung mga locals, lumalabas sila, dito sila tumatambay. Kasi doon sa beach, wala na kasing ganap kapag gabi na, ganitong oras. Tapos didilim din doon, parang wala namang ilaw. Ito, siguro dito sila, ayun, yung mga foreigners. Dito na sila nakatira.
meron silang family rito. Tapos may mga baby na sila. Oo, ang daming baby. Ayun, ganitong oras pala rito masaya. So dito na tayo magpagabi. Kasi malapit lang din naman yung sakayan. And hindi naman siya napupuno. Kanina nga yung umalis eh. As in, ang dami-dami pagbakante. Ang konti pa lang nung pumupunta talaga dito. Pakita lang namin sa inyo just in case yung mga presyohan. Hello. Okay, mga pagkas. Hello! Ayan, mga western food. Flash fried calamari, 140. Garlic prawn, 158. Spaghetti carbonara, 155. Ito naman, dito naman tayo sa meat. Sirloin, 275. Oh, ito, pizza, meron din 110 pepperoni. Kaya kung gusto nyo bumongga, meron dito steak, oh. Steak, 278. Ano, dito na lang ba tayo? Hindi. Dito tayo. Thank you. Dito tayo sa McDonald's. Sa yung mga presyuhan. Ato, fresh oyster. O, 700, 6 pieces, 99 HKD. Dito mga seafood. So, kung gusto nyo, ayan. O, 199 lang to lahat, o. Salmon al forno. New Zealand, ribeye, bistec. Ito na naman yung mga pagkain, pinapahirapan na naman tayo. Bakit nagtingin ng menu? Oo, di ba't pa ako tumingin ng menu? Napahiya na naman tuloy. Pinahiya ko na naman sarili ko. Diyos ko, doon na tayo sa McDonald's, daling basahin ng burger, french fries. At dahil dyan, Big Mac muna tayo. Magkano yung Big Mac dito? 324 pesos. 394. Kaya na din, medyo malapit-lapit. Naka-large naman lahat eh. So yan, kung pupunta kayo rito, pakiramdam namin yung 4 hours, carry na. Pero yun yung, kung hindi kayo Libot-libot maliligo, oo. Kasi kung mag-swimming kayo, syempre, ang tagal yung tatambay sa beach eh. And then, kung tatambay kayo sa beach, magbaon kayo or mag 7-Eleven kayo, bumili kayo kasi wala talaga. Hindi ito yung katulad ng mga beaches na guys na merong tindahan sa paligid. Katulad dun sa Bali. Sa Bali, sa Thailand. Wala, hindi ito yung ganun ha. As in, pakiramdam namin, siya? Isa siyang private subdivision. Parang yung mga beaches dito, parang inano lang para sa mga locals. Oo. Tapos ang gaganda talaga ng bahay. Hindi ito yung typical na makikita nating condos. As in, ang gaganda ng bahay dito. Talaga alam mo, pang mayaman talaga. So pakiramdam namin, para lang sa kanila yung beach. Tapos ngayon, na-discover lang ng ibang mga turista. Yung mga turista, tayong mga turista pinupuntahan. Kaya kain na muna tayo saglit and then mamaya pag gumabi, pakita pa rin namin sa inyo yung area. Lalo na yung dito sa mall na part. Nagbukas kasi yung mga ilaw. And it's 7:30 p.m. Tara, akyat tayo dito sa pinaka-mall. Grabe, ang tahimik na talaga ng area, oh. Dito tayo nang galing sa McDo. Tignan lang natin yung mall. Kung ano yung ganap. Bago tayo umuwi. Ito na yung mall. Ay, may KFC pala dito. May KFC. May Pizza Hut. Walang katao-tao, oh. Actually, may temple nga rin dito. Hindi na natin napuntahan. Walang katao-tao. Oh, ano pang gagawin natin? Tara na. Uwi na tayo. Habang nasa McDo kami ni Enzo, doon talaga namin na-confirm na mostly talaga yung mga nandito, yung mga residensya. Yung mga residensya talaga, alam mo, iba nakapang-exercise lang. Tapos kasama nga nila yung mga abibi nila, pero hindi pwede sa loob, so iniiwan muna nila sa labas. Tapos yung iba naman, buong family talaga, kasama talaga nila yung mga anak nila. So dito talaga sila nakatira. Ayun nga, parang in-invade natin yung privacy nila. Kasi talagang siguro before, hindi siguro talaga to pinupuntahan ng mga Siguro tourists. itong Stanley Village, known na siya sa mga locals and mga residents. Oo. Since merong nag-aano na siya, nakikilala siya kahit paano ng mga turista. Kaya tayong mga turista, napupunta tayo Pupunta ngayon rin tayo dito. dito. And then, yung mga nandito rin na foreigners, pakiramdam namin, dito na talaga sila nakatira. Kasi may dala talaga sila mga abibi. Hindi naman nila yung mabibiyahe ng bus pa, punta pa doon sa city. So siguro, mas pinili na lang din nila dito. So yes, worth it ba siya puntahan? Para sa amin na merong mahabang days dito, 6
6 nights kasi tayo. And then yung gusto kasi namin gawin, yung hindi na the usual na ginagawa, dahil pabalik-balik na rin naman tayo sa Hong Kong. Worth it siya, kasi meron ka na namang madidiscover. At saka pag medyo na ano ka, nabuburyo ko sa ingay doon sa Yes. syudad talaga. Oo. Punta ka dito, kasi dito talaga guys, as in tahimik. Tahimik, oo. Pero kung first timer nyo, talagang gusto nyo maikot yung Hong Kong, yung mga tourist spot, syempre huwag nyo itong gawin. Kasi dito hindi pwedeng yung from here, meron ka pang ibang pupuntahan. Walang ganong magaganap. So ayan, so kahit po paano, sana nabigyan namin kayo ng idea. Yung mga gusto nang pumunta rito sa Hong Kong, na kunyari may piso sale, tapos wala na kayong maisip na ibang puntahan, sayang naman yung piso sale, punta na kayo dito. At least, di ba, may enjoy niyo rin yung Stanley. And it's for free, guys, ha? As in, pamasahe lang yung sagot ninyo. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye, Bye, everyone. everyone.